God bless po and bye-bye. Kaya lang. May kasama nga pala kami ni Asher dito. May bago kami kasama. Kaso walang pinagita kami. Wala lang. Kasama lang. Pakain namin kaso walang pupig. Pahinga muna tayo, share. Good morning mga kapepe. Welcome back sa panibagong set ng ating vlog. Kala mo hindi po yan. Alas 3 na nakatulog tapos kakagising ko lang. Ang oras natin ngayon ay 6:14 na ng umaga. Good morning ulit. Araw ng Miyerkules. Yan. Si Asher tulog pa. Nakapanibago kasi nga ang aga natin ng magising ngayon. Kasi nagpigay si Kuya Mac ng siyempre oras talaga ng dapat na trabaho natin. Minsan kasi talagang delay. Hindi siyempre mainit na kung patanghali ang trabaho. Kaya dapat mas maaga talaga. Iba to sa normal na gising talaga natin sa mga nakaraan. Pero siyempre kailangan talaga natin sundin. Yun ang magiging routine natin. Makapagpakain ng aso, mag-delay para bago uminit or bago umaraw, may iba pa tayong magawa. So, ngayon ay magkakape lang ako. Yan. Nagilit lang ako ng tubig. At maghihilamos at magsisipilyo. Uy! Talaga naman. Ayan. Ay mga gamit namin. Mag-ready lang. Medyo tanghali na kasi nasa 6:40 na dapat kasi nagtatrabaho na tayo. Pero siguro, kaya naman natin to sa mabilis na paraan. At hindi naman yung mga gagawin natin. May mga talagang kailangan lang tayong extrang gawin pagtapos natin dun sa daily na ginagawa natin, diba, sa pang-araw-araw. Ayan. Meron pala akong gustong pasalamatan na nagbigay ng kaunting tulong pang kain-kain namin ni Kuya Asher. Hindi ko siya kilala at hindi pa rin pinasabi ni Kuya, pero maraming salamat po sa blessings na binigay niyo. Solid supporter siya ng Team Kapanalig at Planet So Weird. Ayan, maraming salamat po talaga at napakalaking bagay nun. So yun, proceed na tayo. Siguro may makikita kayo na paulit-ulit na pwede mangyari tulad ng delay. Yung pagpapakain pala ng mga alaga, hindi natin na isasama pansamantala. Kasi mamaya may mga maging foul doon, or syempre alam niyo naman pag mga alagang hayop, di ba? Lalo pag bigyar sa mga baboy, mga ganun. Basta alam niyo na yung mga bawal tungkol sa mga animals na isasama. Kaya hindi natin siguro na ipapakita. Siguro yung mga linis serye na lang ang mga magagawa nating i-vlog, yung gano'n, sa mga pwede pang ibang gawin. Yan. Bukod sa linis. Mamaya kasi pagkatapos ko sa lahat, may pinakisuyo sa akin si Kuya Mac na meron akong sisimentohan sa labas. Siguro papakita ko 'yon pagkas ko magkape. Tsaka makapaghilamos, makapagsipilyo. Pupunta na ako dun sa kasi yun yung una kong ginagawa, yung sa may minibar ni Kuya Mac na didiligan. Tapos meron dong sisimentohan. Buti kahit paano may mga idea na tayo sa pagsisemento. Yan. Kapraso lang naman yun. At may alam naman tayo. So, sundan nyo na lang mamaya. Okay. Okay na naman. Tapos na tayo maghilamos. Ito yung patunay. Ayun yung Kojic. Charot. Bumili lang tayo para kahit paano maayos tayo. At minsan kasi maalikabok dito. Kaya sa umaga nag-ano na tayo ng panghilamos. Ayan, naka-ready na rin yung pagkain ng aso. Meron akong ginagamit na pagkain ng aso talaga na binibili ni Kuya Mac. Tapos binababad siya sa may sukat kasi siya, tapos binababad siya sa tubig. Ayun yung hinahalo sa rice. Pero ngayon kasi may mga tirang ulam pa si Kuya Mac, or may mga naimbak na barbecue na hindi niya na asikaso nung nakaraan dahil gawa nga ng naging busy. Yun ang ipapaano sa alaga ngayon. Kasi nung nga ba yun? Ito. Ayan. Ito yung dapat, 3 nito, tapos yun kalahating kaldero ng kanin para dun sa 4 na alaga. Yung iba kasing aso dito, iba-iba yung may alaga. So, dilig muna tayo sa harap. Hintayin natin etchas. May good news pala ako sa inyo. Alam nyo ba? Magkakakilala na kami ng mga aso dito. Binuksan lang natin ang pinto. Doon na tayo magkape. Nung nakaraan kasi, sabi ko,
magkakape ako doon habang nagdidilig. Kinabahan ako at patayin ko lang ang ilaw. Kinabahan ako at puro aso nga, tas ang lalaki pa. Nung mga nakaraan yun, nung bago pa lang. Pero ngayon, kaya na natin. Siya tulog pa. Ayan, labas muna tayo. At doon na tayo mag-continue. Kasi syempre may mga iba-ibang individual na tao nandito or may iba tayong kasama. Syempre baka mamaya hindi akma or hindi okay sa kanila. Kaya doon na tayo mag-set ng vlogging. Ito pala yung sinasabi ni Kuya Mac na gagawin ko mamaya. Ayan. May isasama natin yun sa vlog mamaya at nakausap naman natin si Kuya. Bali, lang yan, babawasan mo yan kasi inaano ng aso. Babawasan lang yung lupa para lumalim ng konti kahit 1 inches tsaka sisimentohan. Dito tayo sa daily routine ang pagdidilig. Dala natin ang kape. Nasa highway tayo. Kaya masyado maalikabok talaga minsan dito. Okay, at nakapagdilig na tayo. Ayan, medyo basa naman na siya. Yung buong palibot na yan. Okay naman na. Hindi na natin siya sinama sa content or sa video. Ay paano makikita niyo naman yung sa mga susunod. Tsaka meron naman tayong clip niyan. At baka maging paulit-ulit. Uunahan na natin yung yung mga basher. Charot. Ayun, ay para may mga mas masundan pa kayo na iba. Yan naman ay common na ginagawa natin. Ngayon ay mag-alas 7 naman na, 6:46 na. Pagkatapos tayo dito, pakain lang tayo ng alaga, tsaka makapagdilig na dun sa likod. Alright. Yan, pagkagising ko, ngayong umaga or pagkapunta ko rito, talagang may alikabok. Hindi nga siya may iwasan, gawa ng kasi nasa highway. Alikabok na talaga. Ito naman common na talagang ginagawa, lalo pag sa mga fast food, resto, mga bar, mini bar, na talagang nililinis naman. Ito ay mag-o-open, no? Ayun, nasabi ko lang na talagang kailangan siyang linisan bago magsimula. Yun nga, pag naiiwanan or nakasara, talagang hindi maiwasang magka-alikabok or magkadumi. Okay. Pala yung mga gamit na gagamitin ko mamaya. Ayan, naka-ready na pala siya. Tapos ito yung bike na pinakita ko nung nakaraan. Nadala ko na siya dun sa sa vulcanizing, kaso mas prioritize nila yung yung mga malalaking truck muna. Kaya hindi natin naisigit na ipagawa. Pero mabilis lang naman maglakad kung sakaling may mga bibilin. Halos kaya naman na natin kahit malayo. Okay. Prepare lang tayo ng pagkain ng mga alaga na. Ayan yung mga alaga natin. Nandun yung manok, yung lovebird nandito. Napakita ko naman yan yung mga nakaraan. Ang pinaka-process kasi niyan, papakainin tapos hintayin na magpupo at para malinis. Magkatahulan kaya hindi na natin siguro isasama or hindi natin ipapakita. Pero yan, naka-ready naman na yung mga pagkain nila. Ayan yung para sa isda. Ay, para sa manok, para sa isda. Tapos ito yung para sa mga alagang aso. Gihintayin ko lang magising or gigising ko lang si Kuya Mac para para makuha yung ihahalo dun sa pagkain ng mga alaga nating aso. Okay? Tapos dilig tayo dito sa bandang to. Tapos akyat tayo dun sa taas para hanggat hindi mainit, malinis-linis natin. Ayun yung nakaraan na dun tayo nag-intro eh. And sa mga susunod, ito pala, para maging parking to, ayan, ibabagsak natin yung yung lupa dito. Ayun yung isa sa magiging project natin dito, habang nandito tayo sa lugar ni Tita Zenny. Ang ganda ng mga isda, oh. Sana pwede siyang pakita. Siguro wag lang yung ibang mga talagang may mga tumatahol, yung ganun, para hindi tayo magkaroon ng problema or hindi tayo ma-restrict. Okay. Siguro pwede naman to. Wala pa si Kuya Mac at medyo tulog pa siguro. Hintayin natin, pero pakainin natin yung isda tsaka yung mga manok. May naka-ready naman na tayo para sa alaga nating aso. Sana pwede.
Yan, 2 scoop, tapos tubig para sa kanilang dalawa. Tsaka natin isara. Lagam. Tapos dito tayo. Ayan. Mula doon sa kanina, ito may mga alagang isda dyan sa loob. Tsaka doon. Ayan, pakainin din natin. Habang hinihintay natin magising ang Kuya Mac at nakapagpakain na tayo ng isda, manok na napakita natin kahit paano. Kasi parang ang awkward naman kung sasabihin kong ayun yung araw-araw na ginagawa ko. Sasabihin ko siya pero hindi siya nakikita, di ba? Ayun, nagpasilip tayo pero sana okay. Tapos ito, nag-ready na tayo ng pagkain ng mga alaga nating ibon habang hinihintay natin si Kuya Mac na magising para sa ulam ng mga aso. Pagtapos nito, dilig muna tayo. Tapos gawa na tayo ng iba mga pwede natin magawa or malinis or iba pang pwede nga. Ayun, basta yun, kung ano yung iba pang pwede nating magawa. Yun. Okay. Hindi ko alam kung makikita on the spot. Yan. Ito na yung araw-araw na makikita nyo. Pero syempre, iti-twist natin sa mga susunod. Ayos. Di ko alam kung sakop or sagap. Kita. Okay. Sa ibang part naman.
Hindi ko alam ba't ang daming langgam na itim. Ang hirap mag-concentrate. Ang kate. So ayan, merong hindi masasagap ng host na to. Dati lilipat tayo dito. Wala pa ang Kuya Mac, pero at least kahit pa paano nakakapag na tayo. Nakakapagdilig na. Bali yung aso na lang naman ang hindi pa natin napapakain, pero maaga pa naman para dun sa mas talagang madalas natin ginagawa ng mga nakaraan. Halos pa tanghali na. Pero dapat talaga mas maaga para hindi nga abutin ng init. Ay, ang dami natin nasabi. Yun. Nasuggest pala ni Mrs. tsaka ni kahit si Ate Ana nasuggest din na meron palang wifi na na tag 700 lang monthly pang single. Sana magkaroon tayo nun or magawa natin ng paraan kasi talagang itong pagdating ko dito siguro pang 6 days ko na ngayon, ang laki na rin nako-consume. Nabigyan pa ako ni Kuya Kautol ng load noon. Kumbaga ilang yun, 8 gig. Yung 8 gig kasi one week na yon yung sa Go 99, tapos Globe yun Go 99 tsaka Go 59. Ang lakas kumain, grabe, saglit lang siguro halos yung 8 gig ko dalawang upload, tapos yung 5 gig na 3 days na Go 59 halos isang upload lang. Siguro ngayon talagang wala nga akong load ngayon ngayong umaga. Ayun yung nakaraan ko pang niload. Kahapon may natira na MB. Siguro pinagkasya-kasya na lang namin ni Asher na hindi na kami nag-scroll sa Facebook. Yan mga lang, simpleng laro-laro lang ni Asher para malibang. At tayo hindi na rin kahit paano nag-scroll. Minsan offline game na lang yung kay Asher Okay lang naman. Ayun, sana magkaroon na ng ganun. 700 monthly daw Hindi ko lang alam kung saan tayo pwede makakita nun. Okay. Next na tayo dito sa loob. Yan. Sunod dito. Okay. Hindi na muna natin kukunan ng vlog slot ng ng pagdidilig dahil yun at yun hindi naman makikita nyo sa mga susunod. Mamaya pagtapos nito hanggat maaga pa or hindi pa mainit, akya tayo doon. Yan. 8:56 na mula kanina umpisa tayo. Magnanain na. Ayan. Okay. Halos nadiligan natin lahat. Kung mapapansin nyo. Dito kasi tayo nauna kanina, di ba? Ayan, dyan. Tapos sinunod natin yung dito. Ayan, medyo tuyo na siya. Dito basa pa. Ayan yung pinakahuli natin At dala nga ng init kaya mabilis siyang matuyo. Kaya dapat pasadahan. Hindi biro ang pagdilig kasi medyo malawak. Pero ayan, kailangan mo talaga siyang pukusan. Ayan. Ayan. Napakalaki niya. At kailangan pukusan. Oras talaga yung gugugulin. Siguro nga kung mag-vlog ako na puro dito lang. Ang haba. Pero parang sarap lang kasi niya diligan. Kasi parang ang payapa lang dito. Ang ganda lang tignan. Yun pala. Yan, tapos na nga tayo magdilig. Si Kuya Asher ay gising na. Grabe yun. Natulog kahapon ng alas 5 ng hapon. Tapos ginising ko ng mga 8 ng gabi para kumain. Maya tulog ulit. Ngayon lang nagising. Grabe naman kasi nung Lunes na nagkikwentuhan kami ng gabi habang nag-e-edit ako. Sabi ko sa kanya, "Nak, para makita mo yung pagkain ng mga alaga natin. Gising ka maaga." Ay nagising ako ng Martes kahapon. Hindi ko alam na hindi pa lang natulog. Hihintayin niya talagang mag-umaga para gisingin niya ako para makita niya yung ginagawa sa pagpapakain sa pagdidilig. Kaya nung hapon ay nagulat ako, nakatulog dun sa may bar ni Kuya Ma, kaya pinapasok ko sa loob habang nag-aayos ako doon. Grabe. Tapos ngayon gising naman na. Nakita ko na tapos pumasok lang ulit. Hindi natin to siguro pa kasama sa vlog yung sa third floor, pero siguro bukas or sa mga susunod na vlogs ayusin muna natin yung pinapagawa ni Kuya doon. Ayan. Papalahin lang natin yung ibang lupa para umilalim o para maging malalim, tsaka natin sisimentohan. Ito naman na yung gamit. Okay. Pakainin ko lang si Asher. Tapos doon na muna tayo mag-focus para ma-vlog natin. Okay. Yan. Dapat papakainin ko or pag-iinit ko ng tubig si Asher. Dilan, no? Ayan. Isa sa pinaka nakakatuwang pagkakataon na narinig ko or madalas ko naman ang nakikita, lalo yung magsahing siya ganun at maghugas ng plato. Sabi ko sa kanya, pagtitimpla ko siya ng kape kasi ayaw niya ng gatas, yung gatas niya sa gabi kasi daw pag naggatas siya sa umaga tokin lang. Ayun, sabi ko sa kanya, gusto mo nang kumain, pagtitimpla kita. Sabi niya siya na ang kulit, nakakatuwa lang isipin na may sarili niya na siya.
sarili niya na yung, kaya niya nang intindihin yung sarili niya, lalo sa pagkain or pagtimpla ng kape. Tingnan natin. Kaya mo na yan, nak? Tandahan. Ayan. Medyo malalim kasi yung ano. Maigsi yung ano, yung wire, kaya ganyan yung ginagawa muna namin pansamantala. Ayan. Okay. Alright. Ayan, siya na ang nagkukusa na magtimpla or mag-init ng tubig. Galing. Habang nagkakape si Kuya Asher, nag-prepare na tayo dun sa labas ng ano, mga gagamitin. Pinakita ko naman na yun kanina. Dapat dadalhin na natin dun. Ngayon tinawag tayo ng Kuya Mac at nagbigay siya ng ano, ng cream of mushroom soup ba? Ayan. Wow! Ayan, salamat pa rin Kuya Mac kasi talagang ano siya, effort din sa magbigay ng tulong or dito para sa amin. Thank you, thank you. Nagkape na ako kaninang umaga no. At nainganyo ko kay Asher. Magkakape ulit. Ay, good luck acid, aray. Pero hindi naman na tayo nagiinom. Halos ilang araw na rin. Hindi tayo sure. Pero hindi na. Ayaw na muna. At kailangan focus talaga sa mga gawain dito. So, kape lang kami at si Asher ang kakain. Ayan. Salamat sa pasabaw. Ayan. Kaya lang kami tapos diretso na tayo sa gawa. Sa pwesto ni Kuya Mac. 9:35 na. Makulimlim naman. Buti maayon sa atin ang panahon. So, ayan. May simento na tayo. May buhangin tayo doon. Umpisahan na natin para may magawa na tayo at may matapos. Okay, tayo. Umpisahan na natin. Mga 1 inch lang naman yung ibabawas natin dyan. Mula dito hanggang dito. Tsaka natin sisimentohan, papatagin. Dahil ano nga, naglulupa tapos kumakalat. Yung mga nakaraan may ano dyan, may mga damo na linis na natin yan. Tapos tsaka natin pinalukay papunta ron. Ngayon para hindi na nga siya sobrang makalat, sementuhan nga. Okay. Ba tayo kukuha ng clip? Dito, ganere. Kasi tayo nagpapakahirap, pwede nga palang ilapit. Kita ba? Hindi na naman kita ulo ko pag ganito. Parang meron na siya, nakaraang simento dito. Dahil kasi yun, yung pinagkapitan, siguro tibag lang ng natibag. Natibag lang siguro, sana narinig ako kanina doon. Ayun, may mga abang na siya dito. May mga ano na, parang nasimentohan na siya. Siguro na bagsak lang, nadurog. At hanggang sa ano, na nataniman na ng damo or na ano na nabuhayan ng damo. Kaya ngayon simentohin ulit. So mamaya na lang
ito na yung mga nahukay natin. Mukhang di natin siya matatapos ng ng isang buong araw na na masisimentohan. Kasi mamaya syempre mainit na. Katanghali na rin. May mga nahukay na tayo. At medyo malalim-lalim pa yung hukayin. 1 inches lang pero kasi nakaibabaw yung mga lupa. Kailangan natin hukayin talaga maigi para mas mas malalim yung masimentohan. Ayan. At medyo matatagalan tayo gawa ng lahat ng matitibag natin. Lilipat natin doon sa may nakabundok na lupa kasi tatambak nga doon sa pinakita ko kanina. Ayan. Hahanapin ko pa yung pinakahangganan yung dito. Kasi may simento at saka natatabunan ng lupa. Ayan. Natibag ko na yung iba. Yung ito na lang na medyo mataas. Babawasan natin. Hindi natin siya mapapantay ng totally pantay siguro. Lalo, syempre, di naman talaga tayo experiencado. May idea lang. Natutunan natin sa paggawa sa right of way. Okay. Tapusin lang natin. At magsasalin muna ako doon at medyo marami-rami na to. Ayan, nakapagsahin kasi Asher, nandito na sa tabi ko. Cash out. Nakapag-alis na siya doon. Meron pala siya. Kaya dati na may simento, tulad yan ang sabi ko. Medyo mas mataas ito kumpara dito. Kaya kailangan natin ipagin. At hanapin lang natin yung ibang yung pwesto dito. Kung saan siya nagka-durog-durog. Kaya tatanggal na natin yun dito. Medyo matrabaho din talaga. So ito matibay, hindi natin matatanggal. Sukatan na lang natin na pagpantay. Ito okay na. Nakakuha na tayo kahit paano 1 inch. Yun dito lang medyo lubog. Ito matigas-tigas ito eh. Hindi rin natin siya masisemento agad kasi nga gawa nung natutunan nga natin sa sa Kampanalig. Siyempre lupa. Kailangan basahin muna para magtuyo o madiin. Matigas bago sementohan. Ito, pangalawang hakot na natin. Hakotin lang natin ito papunta ulit doon sa sa dulo. Good. Medyo magtatanghali na tapos mainit na. Okay. Okay, time check 10:44 na. At ito na yung mga na tabas or natanggal nating nabungkal na lupa. Ayan, binubuhat ni Asher. Medyo kainitan na rin, alas 11. Siguro prepare muna tayo ng lunch. Pangatlong na to, pangatlong hakot. Linisin ko lang saglit dito. Ayan, okay naman na siya. At masyal na ang Kuya Mac. Ayan, kahit pa paano, hindi man siya malalim pero kasi ilalagay lang naman itong mga lupa. Ayan. Siguro mamayang hapon bago tayo maglinis dito ng alas 3 sa Punasen, masimentohan na to. Ayan, magiging worker pansamantala. Ngayon lang naman at nakisuyo. Ayan, mga isang buong araw ang work natin ngayon. Tapos siguro bukas kung wala naman, linis-linis lang. Okay. Pahinga lang kami saglit niya, share tapos balikan na lang siguro namin to. Ayan naman is okay na. Siguro babasahin ko na lang. Ayaw nga ni Kuya Mac kasi kasi matigas naman na din yung yung mga lupa na yan. Pero syempre kahit paano yung iba na yan mga na tibag, basahin natin para sumiksik. Di ba yun nga yung mga napag-aralan natin kahit paano sa sa right of way. Yan, salamat kila Kadirit, kay Kuya sa team. Yan, kasi doon tayo natuto kahit paano. Yun. Mamaya na lang siguro papakita natin or sana may dugtong na maya na natin to, masimentohan na. Ayan. Yan naman kahit pa simpleng simpleng daw, simpleng pagsisemento.
Siyempre, gagawin pa rin natin yung best natin para maiayos. Ayan, ito walisin ko lang para hindi makalat. Tapos ano, lipat natin yung ibang lupa natin dito para may buhos na to sa dulo, sa likod. Okay, 11:50. Lagi tayo may okay sa intro. Hindi, okay lang yun kasi ano, ayun yung kinakat natin pag ano, pag mag-edit tayo. Baga panimula lang yun. Pero hindi nyo naman siya madalas maririnig. Magtatanghali na or tanghali na rin. At naka-ready na yung ano natin, ulam. Ayan. Tapos nagpabili si Asher ng ano, ng crab and corn. Deserve niya yan. Gusto niya mag-soup. Dapat gusto niya ng ulam na may sabaw. Parang yung isda. Gusto niya tilapia kaso wala tayong nabili. Ayan na lang. Bumili ako ng leeg ng manok. Tapos crab and corn soup na lulutuin natin mamaya. Para may sabaw nga. At nag-crave si Asher. Yun nga, sabi ko nga, deserve niya kasi ano. Kasi syempre, natutulungan niya ako. Tapos nakakapagsaing na siya, di ba? Nakakapaghugas ng plato. Ayan. Kaso medyo maaga kasi yung, medyo tanghali na yung kain namin kanina. Kaya siguro maya-maya na ako magluluto ng sabaw. Tsaka maya-maya nang kain namin siguro mga past 12 or 12:30. Then afternoon pahinga tapos balik na tayo sa sa gawain. Ayun, magsisemento. Sa ngayon siguro pahinga lang konti dahil napakaaga nga ng gising natin. Pahinga lang tayo. Ano pala? Kaya lang. May kasama nga pala kami ni Asher dito. May bago kaming kasama. Hihi. Kaso walang ilong tsaka bibig. Wala lang. Nasama lang. Pakainin namin kaso walang walang bibig. Pahinga muna tayo, share. Oy, 1:40 na pala. Ayan. Nakapag-prepare na tayo ng pagkain. Medyo late lunch kami ni Asher. Ayan, okay na, naka-ready na lahat. Ayan, binilang ko siya ng ng crab and corn soup kasi deserve niya naman dahil nga sabi ko nakakatulong ko naman siya dito. Hindi ko na nakakuha na ng clip yung pagpe-prepare namin dahil kanina may kausap tayo at medyo mahaba-haba ang pag-uusap namin. Kanina pa ako gising. Late lang talaga to. Ayun, kakain muna kami tapos diretso na tayo sa paggawa nung pinapagawa sa atin ni Kuya Mac, no. Siguro mga 2 or 2:30, medyo mainit pa kasi. At pag kumulimlim, tuloy tayo sa paggawa doon. Then kung matapos natin, linis na tayo sa pwesto ni Kuya sa pagpupunas ng mga lamesa kasi nga baka matuwas siya. Maging tulong na rin natin sa kanya. Okay, kain na kami. Ulam namin ay leeg. Kasi hindi tayo nakapagluto ng ibang luto at malayo ang bilihan. May may nagtitinda dito ng mga gulay, prutas, tsaka mga isda-isda, karne na naka-tricycle. Kaso kanina hindi natin naabutan. Sarap. Tapos mainit na sabaw. Enak. Ngayon na lang ulit nangyari to. Dati, favorite namin to ni Mrs. Saka to si Asher. Pritong tilapia. Tapos cream of mushroom, saka crab and corn ginagamit namin. O sinasabaw. Diba? Saka mangga, bumibili kami ng mangga na hinog. Nung kapanahonan ko pa na talagang may kita or maganda. Kain tayo, guys. Napakainit pa ng panahon. Kanina kasi nagkape ako umaga. Nagkape ulit ako, sinabayan ko si Asher. Nabay tinapay. Bigay ni Kuya Mac. Saka yung ibang binili namin. So, kain muna kami. Grabe ang kulimlim. Katapos lang namin ni Asher kumain.
2:27 na ng hapon at baka hindi mo natin maituloy yung sisimento dito sa pinapagawa ni Kuya Mac. Medyo nagbabadya yung panahon. Ayan, mag-aalanganin. Siguro nag-chat naman ang kuya na pagpabukas na lang din at maumpisahan mo nang linisin yung dito sa bar. Siguro i-solid na lang natin dahil umalis kasi si kuya eh. Ito kasi yung lagi nating nililinis, yung lamesa, magdidilig. Siguro damay na rin natin yung lagi niyang nililinis na pwesto niya or lalagyan na ng barbecue para kahit paano maitulong na rin natin. Yun. Baka ipagpabukas na nga lang talaga natin ito. Grabe walang araw. Kanina napakainit. Ngayon biglang kulimlim at may nagbabadyang pag-ulan kasi kumukulog eh. Ayun, kailangan pala mailikas natin yung mga simento. Ito. Hindi naman ganoon karami yung magagawa natin or hindi naman ganoon katagal. Bukas kung umaraw, maayos natin 'yan. Maigsi lang naman or basta konti lang yung gagawing halo para diyan. Likas lang muna natin yung mga mababasang semento at titigas siya pag nabasa. Okay, tapos prepare na tayo dito. Okay, dito pa natin siya ilalagay. Hindi naman to totally madalas nagagamit. Sabi naman ni Kuya, hindi naman ganun pa katauhin at barbecue pa lang yung kanyang talagang naititinda at balak niya magdagdag. Sana nga mag-boom at tauhin. Ito kasi semento, talagang pag nabasa yan, hindi na mapapakinabangan at titigas. Kaya kailangan itabi muna natin. Alam niya rin naman talagang tumitigas ito pag nabasa. Tabi muna natin dito. Pansamantala lang naman para hindi lang talaga siya abutin ng ulan. Tapos linis na tayo dito. Hoy, ang galing ni Asher Ayun, bago natin umpisang punasan yan at diligan, naisip ko muna tanggalin yung mga dilaw-dilaw or mga tuyong dahon para mapakita or mapakita natin yung ganda ng halaman, no. Tapos pag nabuo pala yung sementong gagawin natin sa baba, lilipat na tong halaman dun sa baba para kahit paano maaliwalas dito. Kasi medyo malawak naman yung part din. Yun talaga yung pinaglalagyan ng halaman, nadurog lang or nabasag. Gawa ng katagalan na rin. So, sana natin linisin or punasan yung mga gamit dito. Tapos yung pinaglalagyan ng barbecue ni Kuya Mac. Tulong na rin natin at medyo malilate na daw siya ng uwi. Kahit paano, pagdating man niya, naka-ready na or i-ready na lang yung mga iihawin or inihaw, mga paninda. Okay, tinanggal ko lang to tapos delete na tayo para maganda yung kulay na purong green lang, walang ibang halong ito yung dahon. Alright, halos wala na pala talaga sa labas na. Grabe, makulimlim pa rin, 3:14 na ng hapon pero nakapaglinis na tayo. Na-open na rin natin to at pinasuyo ni Kuya Mac kaso nagbabadya nga ang pag-ulan. So, hindi natin sure kung si Kuya ay magbubukas at makulimlim. Siguro sa susunod na part na natin ipapakita yung pagsisimento natin. Pero sa ngayon, hindi na rin natin napakita yung lahat ng ginagawa natin dito dahil common naman na pwede natin gawin yan at nakikita naman sa ibang vlog. Tsaka sa susunod, pwede naman ulit siguro. Yan, hindi na siya yung madilaw na parang may tuyong dahon. Maganda-ganda naman na siya, yan. At malinis na rin dito, maaliwalas. So, sa part ng vlog natin na to, dito na natin tatapusin yung video. At, ayan, may mga ilan tayong vlog sa mga susunod. Pati yung paglilinis dun sa taas, no? Okay, muli, nagpapasalamat tayo sa mga sumusuporta at suporta pa. Dito na lang muna siguro natin tatapusin ang vlog na to. At hindi natin sure kasi ayan, tulad nga niyan, laging load pa lang yung gamit natin, baka hindi na muna tayo magtuloy dahil ang laki na rin ang nagagasto. Siguro iisipin muna natin yung kung paano tayo magkaka wifi na pang sa atin lang, pero hindi rin tayo sigurado kung itutuloy pa ba natin dahil kasi
sa tinagal-tagal ng panahon, yung Google AdSense natin ay talagang wala pa. Hindi tayo sure kung ano, kung dadating pa ba. Kaya parang napanghihinaan na rin ako ng loob. Baka ito na siguro yung last na vlog natin. Dahil tumagal yung panahon na hindi na naasikaso. Tatlong attempt na rin. Wala talaga. Kaya tumawag nga si Kuya Jumong dahil nakisuyo nga tayo kaso sa kasiwi ang palad. Ayun nga. Tuloy tayo. Yun. Tuloy tayo sa vlogging at dumating na ang Google AdSense natin. Maraming salamat Nanay Moban, Ate It's Me, sa lahat ng Team Kahon, sa lahat ng sumusuporta sa atin. Ate Nova, Kuya Jumong na hindi talaga bumitaw. Yan, lalo si Ate It's Me. Hindi bumitaw sa pagtulong sa atin. Tuloy ang natin, tuloy ang vlogging at dito tayo talaga magkakaroon ng lakas ng loob na ilaban tong vlogs na to. Yung for daily natin, yung raw vlog, yung mga pang araw-araw na nangyayari at gagawa natin ng magandang twist. Pag-aaralan natin mag-edit ng may magandang set, no? So, yun. Muli, maraming salamat sa mga sumusuporta at susuporta pa. Lagi po kayong mag-iingat.